init. Tingnan mo ba? Summer na talaga. Nakakauhaw nga yung ganito pala. Wait. Nakikita ko, Rosel. Tara! Bili ko ng dalawang buko shake. Ay naku, tama-tama talaga. Kasi ang init-init talaga ngayon. Ay, Rosel, ang sarap-sarap talaga ng buko shake ng bahay ko po. Ay naku, sinabi mo pa, lalo na ganito kainit yung panahon. Speaking of mainit, alam mo ba, naging mainit din yung naganap na election ngayon sa UPLB. Oo naman, balitang-balita ko ngayon tatlong party na naglaban-laban eh. Tapos yung issue pa, sa proclamation ka, balitang-balita yun. At ang alam ko, hindi lang dito sa UPLB na may nagaganap na eleksyon. Pati din sa UP Diliman, UST, Ateneo, PUP, may mga eleksyon din. Ganun talaga kahalaga yung student representation. Pero, bakit nga ba mahalaga yun? Tara, alamin natin ang halaga ng student representation. Tatalakayin natin ang USC-CC election sa UPLB para sa second episode ng Z-Vlog! Yun, ako nga po pala si Lucky. Ako naman si Rosel ng UPLB Zoom Out! Panahon na naman ng student elections hindi lang dito sa UPLB kung hindi sa iba pang universidad sa bansa. Panahon kung kailan nagduluklok ang mga mag-aaral ng mga lider estudyante na maninindigan para sa kanilang karapatan at kagalingan. Representative kasi hindi naman lahat ng tao nakakapagsalita sa atin. Siya yung magiging voice of the masses. At syempre, representative na yung tao sa kanya. Kung ano man yung gusto ng mga bumoto sa kanya, yun yung i-represent niya. Siyempre, di ba dapat ang leader na pinipili natin ay yung talagang nakadabog, yung talagang isa siya dun sa pinaglilingkuran niya. So, kung wala tayong boses, yung sa parte ng mga estudyante, kung wala tayong boses, syempre, paano natin maipapahayag sa administrasyon kung ano nga ba yung pangangailangan natin, kung ano nga ba talaga yung dapat ay ginagawa nila or yung parang tinutulungan nila tayo sa bagay na yun. Ayun. Napaka-importante ng student representation sa bahagi ng pagigit natin sa ating mga demokratikong karapatan. Kaya makita natin, meron talagang koneksyon yung partisipasyon ng mga estudyante doon sa kampanyang elektoral, sa partisipasyon ng estudyante mismo doon sa pamumuno nila. Kasi namimili sila ng mga leader estudyante na kayang maging boses nila para sa karapatan nila sa edukasyon, kayang maging boses nila sa pagigiit nila ng makatarungang processing para sa org recognition, pagigiit ng kanilang karapatan para sa tambayan, pagigiit sa makatarungang fees para sa mga dormitory, at sa iba pang mga batayang karapatan at serbisyong pang estudyante. Ano nga bang meron ngayong gabi kung bakit merong mga tao dito? Meron daw meeting the advance dito sa SCR. So para saan po itong meeting the advance? Ito yung isang avenue na rin para makapagpakilala ang iba't ibang mga partido, ang kanilang mga kandidato upang mas makilala nga ng mga estudyante at upang makita nila natin kung anong prinsipyo, kung ano yung mga pinaglalaban nila. Ano naman pong partido ang iboboto? Kandidato mula sa mga nakabataan para sa bayan. Siyempre, gusto yung talaga nire-represent tayo Paano ka nakakasigurado? mga estudyante ng UPLB at hindi lang para sa mga politika na gustuhan nila. Gusto yung paglaban yung mga karapatan ng mga tulad yung scholar ng bayan. Ano po yung partido na sinusuportahan nyo? Upload. Bakit naman po? Wala po, yung principles nila, pasado po sa akin. Kamusta naman yung larga nung pagboto mo? Actually, ang haba nung pila, so nasa pinakalikod talaga kami. Experience ko ang isang mabagal na proseso ng pagboto. Mas nagustuhan ko yung yung automated nung naka-computerized siya. Dalawa lang kami nakaboto sa buong nun. So, para bang feel talaga yung botohan. On first day ng USC-CSC elections ng UPLB, marami tayong na-report ng mga election irregularities like
walang pictures ng ilang kandidato ng sakbayan, wala sa list ng ilang kandidato ng sakbayan, walang privacy sa mga polling precincts, walang official list of candidates. So ilan lang yan sa napakaraming election irregularities na naranasan ng UPLB Student League. Matapos ang 3 araw na eleksyon sa UPLB, si Inic Ante ng Sakbayan ang nanalong USC chairperson. Subalit, bago pa man siya iproklama, nagdesisyon ang Central Electoral Board na ipawalang bisa ang kanyang kandidatura. Kino-question ang pagiging bona fide student ni Inic dahil siya ay naka-enroll sa pamamagitan ng promissory note. Ito ay sa kabila ng usaping ito ay naresolbahan na noong nag-file siya ng candidacy. February 24, 8:37 p.m. nung chinek natin sa SOAD yung election results, partial and official results. Kitang-kita maliwanag pa sa sikat ng bumbilya doon sa SOAD office. Si Inic Ante, ang katakbo na sakbayan bilang USC chairperson, ang may pinakamaraming boto. Sa tingin ko, yung usapin ng student representation, hindi lang siya magmamanifest dahil may posisyon, dahil may konseho. Magmamanifest ang student representation kung nandyan yung boses ng mga estudyante, malalawak at malalakas yung mga kampanya, at syempre, napagtatagumpayan yung mga kampanyang para sa interes ng mga estudyante. At dun lang naman natin masasabi na meron talagang student representation. Inyong natunghayan ang second episode ng aming video vlog na tumalakay sa USC CSE election. Maasa kami na inyong naintindihan at naunawaan ang kahalagahan ng isang student representation. Ito po ulit PLB Zoom Out. Ako nga po pala si Lucky. Ako naman po si Rosel. Para sa